nakakagulat na balita. Dahil good news na sana. Dahil nangunguna si VP Sara sa presidential poll. Pero bad news, 90.3% ng Pilipino gustong ma-impeach si VP Sara. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Impeachment ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, nananatiling nangunguna si VP Sara sa pre-election preferences para sa 2028 presidential elections. Batay sa WR Numero Research Poll, mula March 31 hanggang April 7, 2025, 30.2% sa mahigit 1,800 adults ang iboboto ang Vice-Presidente sa pagkapangulo. Lumabas din sa WR Numero Poll na 90.3% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat na harapin ni VP Sara ang impeachment trial. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Nangunguna pero nasa bingit ang kwento ni VP Sara na hindi mo akalain. Nangunguna sa presidential survey si VP Sara Duterte. Yes, number 1. Pero teka, bago matuwa, alam mo bang ang kasunod ito? Huwag kang bibitaw. Ito ang uri ng palitang parang chocolate cake. Matamis sa simula, pero may mapait sa dulo. Kasi habang umangat siya sa taas, parang may hukay na lalong lumalalim sa ilalim. Dahil ayon sa WR Numero Research Poll, si VP Sara Duterte ang nangunguna sa 2028 presidential survey with 30.2%, nilampaso si Senator Raffy Tulfo 17.9% at iniwan sa likabuk ang iba pang pangalan tulad na Leni Robredo 12.7%, Grace Poe 4.7%, Bongo 4.0%, Amy Marcos 3.8%, Risa Hontiveros 2.3% at Manny Pacquiao 2.1%. Mukhang solid diba? Parang klarong-klaro na ang bagong presidente natin by 2028. Pero at dito nagsisimula ang pag-ikot ng kwento. Iba ang sinisigaw ng masa. Hindi lang basta may batikos, kundi 90.3% ng Pilipino gusto siyang ma-impeach. Let that sink in. Nangunguna sa boto pero gustong tanggalin sa pwesto. Hindi ito bastaran sa social media. Ito ay galing sa nationwide poll. Isang makapangyarihang refleksyon ng damdamin ng bayan. Therefore, hindi ito simpleng popularity contest. Ito'y laban ng tiwala at tiwala ang batayang sinisira ng 90.3%. Ang mas nakakagulat, 9.7% lang ang nagsasabing dapat lang siya mag-resign. Ibig sabihin, ayaw ng taong bayan ng simpleng exit. Gusto nila ng trial, hustisya, paglilitis. E kung ganito kababa ang tiwala ng bayan, paano pa siya nangunguna sa presidential survey? May mystery, may kontradiksyon, at may malaking katanungan. Sa gitna ng political tension, nanatiling misteryo rin ang vice presidential race. 30.7% ng respondents ay undecided. Si Grace Poe lang ang lumalabas na may significant share at 18.4%. Si Robredo, dating VP, ay may 1.61% lamang. Si Robin Padilla, Pacquiao, Amy Marcos, parang mga pangalan lang na lumurutang pero walang klarong direksyon. Kung baga, parang may vacuum sa leadership. Pero si Sara, puno-puno ng spotlight. Pero para sa magkabilang dulo ng balita, nangunguna sa top. Pero siya rin ang target sa ibaba. Sa dami ng numero, pangalan at prosyento, may isang tanong lang na tunay na sumisigaw. Paano pagkakatiwalaan ng isang tao ang gusto mong mamuno kung sa ngayon pa lamang
ay tila gusto siyang paalisin. Double-edged sword ang kasikatan. Sa isang banda, inaasam-asam, ngunit sa kabilang banda, iniiwasan. Nangunguna si VP Sara sa survey, yes, number 1. Pero ngayon, ano ang mangingibabaw? Ang sigaw pa ng 90.3% o ang presidential poll? Ano ang isisigaw mo, kaibigan? Have mercy, O God. Salmo 118 verse 8, mas mabuti ang magtiwala sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Sa panahon kung kailan ang mga pangalan ng mga lider ay paulit-ulit nating naririnig, minsan inaangat, minsan ibinabagsak, paalala ng Salmo 118 verse 8 na may isang pangalan na kailanmay hindi mabubuwal, at ito ang ating Panginoong Jesus. Maaring mataas ang survey, maaring maraming tagasunod, maaring trending, pero kung walang ating Panginoong Kristo sa sentro ng kanyang pamumuno, ang tagumpay ay panandalian lamang. Ang tiwala ng tao ay nagbabago. Isang araw gusto ka, kinabukasan ay nais ka nilang tila tanggalin. Hindi ba't ganito rin ang nangyari sa ating Panginoong Jesus? Masaya siyang sinalubong ng husana, pero ilang araw lang, ipinako siya sa krus. Ang sigaw ng mga taong iyon ding nagpugay sa kanya. Kahit huwag tayong magbulag-bulagan sa kinang ng kasikatan, huwag tayong mabighani sa numero, dahil ang tunay na pamumuno ay hindi sinusukat ng boto, kundi ng buhay na isinuko sa ating Panginoon Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoon Jesus lamang ang karapat-dapat sa ating buong tiwala. Hindi siya nagpapalit-palit, hindi siya naiimpluwensyahan ng politika, hindi siya nadadala ng opinyon ng masa. Ang kanyang pamumuno ay makatarungan, mapagkumbaba at makatiyos. Kaya naman ang hamon sa araw na ito, kaibigan, ipagdasal natin ang ating bansa at mga lider na namumuno at magnanais mamuno. Ngunit higit sa lahat, pumili tayo ng lider, hindi lang dahil sikat siya, kundi dahil kitang-kita sa kanya ang ating Panginoong Kristo. At sa bawat pagkakagulo sa politika, tumidig tayo sa katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos, hindi sa galaw ng survey, kundi sa pag-ibig at pamumuno ng ating Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoong Diyos, na kayo lamang ang magbibigay sa amin ng kaayusan. Higit sa lahat, sa nangyayaring mga kaguluhan sa aming bansa, naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na kayo lamang ang bukod tangi na nakakaalam kung ano po ang makakabuti po sa amin. Tulungan po kaming mamili sa aming buhay, na nawa ang araw-araw naming piliin ay ang aming Panginoong Kristo na mamuhay sa aming puso mula ngayon at magpakailanman. Pagpalain niyo po ang inyong pong bayan, pagpalain niyo po ang Pilipinas, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, at iniling po namin na iligtas niyo po ang iyong bayan at iligtas niyo po kami, sapagkat aming pong sinusurrender na ang aming buong puso sa aming Panginoon Jesus lamang mula ngayon at magpakailanman. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.